intro natin. From navigating life's twists and turns to building healthy relationships and prioritizing your mental well-being, we bring the unfiltered truth wrapped in insightful discussions. We're here because growth starts with honest conversations. We are here to cut through the silence on all the critical personal issues, get comfortable, and get ready for real, unbiased and unfiltered talk about life, family, and love. This podcast is your space for personal growth, packed with engaging conversation and thought-provoking ideas to help you become the best version of yourself. Welcome to Unfiltered D&A. Saturday. It's a good day today, the 22nd of the month of March. And my name is Darren Is. Ako nga pala si D. At ako naman si A. Ayan. And it's been like almost, it's more than a year na magkasama kami ni Coach A dahil dito sa yung mission natin. Yung parang sinasabi natin na humanap kayo ng pangit. Humanap kayo ng pwedeng mayroon kayong kapulutan ng pulutan no? Pulutan ng mga lessons at saka yung paano ina-handle ng yung mga issue, hindi yung politics, hindi yung religion. Yung sa community, sa family, at saka sa mga personal si Coach A, introduce ko lang, it's a transformational life coach. It's an author, it's a podcaster, and napaka-active dito sa TikTok. And si Coach A, it's been like a coach from way back like 15, 13 years ago. So, ayan. Performance coach pa yun. Bago maging life coach. Ayan, so magkasama kami. And ako dito naman sa background ko, it's been like almost 15 years on radio broadcast. So kami, kasama kami dito sa Unfiltered D&A at sinabi natin na may pag-uusapan kami. So nakikipagdaldalan na kami to one another. And of course, shinare namin dito sa social media at saka itong sa TikTok. So sana meron kayong natutunan and at the same time meron kayong pwedeng mabago, ma-change yung mga perspective and point of view. Coach A, magandang hapon, magandang gabi sa inyo lahat, sa buong family, and sa dalawang teenager, dinagdagan mo na ng dalawang per babies. Pampawala ng stress, diba? Yeah. So what's new? Anong kasama ni Mochi? Si Teddy? Si Teddy. Ayan, si Teddy. Yung isa malaki kasi, yung isa maliit. So, lalaki na so magulo na yan sa buong bahay. Ayan. So makapatong na yan dyan sa piano mo. Nauna ba sila sa higaan ko pag matutulog na ako? Nauna ba sila dalawa? Ikaw, kamusta ka naman? How's your week? Medyo challenging kasi hindi pa rin ako siyempre merong health concerns and at the same time yung hindi non-alcoholic fatty liver disease, yun yung china-challenge ko kasi medyo malaki yung belly ko kasi kumakain ng mantikain at saka yung mga matamis. Hindi kasi maiwasan talaga. Yun yung nasa-serve sa trabahoan at saka sa mga karinderya at saka mahilig rin ako sa spicy. So yun yung pinoproblema ko. And at the same time, after on the weekend, okay naman ako. Pagdating ng Monday to Friday, yan yung after effect. So ang dami kong maraming tawag doon, tinitis. So medyo nawala. Tinitiis, pinagpipray na magiging healing. At saka kung tawag doon, pinapangarap lang natin na
I wish that the body is like 20 years old, yung parang may energy and active. Tsaka yung pinost mo dun, yung parang nag skydiving no? Yung mga ganun na pinapangarap natin no? So, budget lang ako lang, coach So pupunta ka na dahil kaya doon sa, anong tawag doon, sa Bantayan. Meron doon, Totoo. may mga Tsaka sa tumatalon. Camotes, hindi pa kasi ako nakapunta ng Camotes. Alam ko marami doon mga cliff or whatever, yung mga beaches na pwede kang mag-jump, di ba? Ayan. Kaya lang takot ako kasi tumulong. Punta tayo. Ano natin? Kasi pag na-fall ka, alam sumalo. Joke lang. Pag nag-schedule ka, coach yung family mo, isama mo ako. Yes, of course. Hanapan ko ng budget. Magandang gabi sa inyo lahat, especially sa mga nasa TikTok. Coach, ang dami nang nakatambay dito, yung mga tagasunod natin, and at the same time, yung mga familiar faces, tsaka mga nagpa-participate. So, wala ako dun sa, dun, gaming channel ko. So, ito yung podcast na ginagawa namin ni Coach A every weekend. Coach, anong topic natin ngayong gabi? Ito yung mga unspoken relationship expectation. Yung mga bagay-bagay na ina-assume natin at saka yung mga bagay na it's just not assumptions sa isa partner natin but also expectations na hindi natin na-meet kasi hindi natin sinasabi. So madaming ganyan. So anong impact nito sa relationship? Yun yung ating pag-uusapan ngayon. So meron mga parang anong tawag doon? Unspoken words or something like that? Unspoken expectations and assumptions. Oo. Paano nag-uumpisa yan? Kasi parang anong tawag doon? Mataas yung expectation or standard mo doon sa partner mo. No? Hindi naman about standard ito. Alam mo yung kapag you are in a relationship or maybe if you're nasa dating stage or whatever stage ng relationship mo, may mga bagay ka na hindi mo sinasabi pero ina-expect mo. Example, no? If you're a person na parang gusto mong lagi nakaka-receive ng flowers, so ina-expect mo na magbibigay siya sa'yo ng flowers bilang babae, no? Pero hindi mo sinasabi. So dahil na yung nag-expect ka, let's say for example, birthday mo, hindi siya nagbigay ng flowers, pero kumain kayo sa restaurant, hindi ka pa rin masaya kasi ina-expect mo na magbibigay siya ng flowers sa'yo. Kasi hindi mo sinasabi. Yung mga ganun ba? Yung mga little things na magiging reason kung bakit na-disappoint ka. And then, nagpapatong-patong yan. Tapos, yung impact niyan is that, nagagalit ka sa kanya, hindi niya naiintindihan bakit ka nagagalit kasi hindi mo sinasabi. Naiinis ka. Yung feeling na parang naiinis, parang kulang no? So, parang, alam mo yun, parang minsan nakakalimutan natin, hindi naman natin sinasabi. Paano niya malalaman na yun pala yung gusto mo? Yun ang iniisip ng mga lalaki. Kasi sabi namin, hindi naman kami mind reader. So logically, iintindihin namin yun kung binigyan kami ng instruction. So parang ganun. Kumbaga, kung itatapon mo yung basura, huwag mo itatapon doon sa labas ng gate. Papunta doon sa parang large bin na nasa may barangay. Yung parang ganun. So, pag hindi mo sinunod, pag tinignan ng partner mo, eto yung black na parang sako, tapos hindi mo tinapon. Tinapon ko na, nilabas ko naman. So, parang ganun. So, yun, mag-aaway kayo doon. So, yun yung mga maliliit na mga ting-ting, buting-ting, yung yun yung mga pinag-uumpisa ng pag-aaway. Yes, so, sa mga misunderstanding. So yun yung at saka gusto ko lang add dito rin. Merong reason kasi behind that, no? Bilang isang mga iba't ibang way tayo pinalaki at iba't iba yung environment na pinanggalingan natin. So iba-iba yung individuality natin, no? So kapag nag-meet yung dalawang tao na yan na may magkaibang personality or maybe magkaibang upbringing, wala naman pareho, di ba? Nagkakaroon ng impact yan. Let's say for example, if you're the kind of person na hindi expressive, hindi nagsasabi ng mga nararamdaman, kasi when you were a child, parang nasusuppress yun,
or hindi pinapansin. So, o kaya naman, ginajudge ka. So, nadala mo hanggang sa paglaki mo na, okay, hindi na lang ako mag-express kasi hindi naman ako pinapansin or nami-misunderstood ako. Or, I often get parang, negative impression no, sa mga tao na kung sa kanino ako nag-express. So, kung nadadala mo yan sa isang relationship or kung adult ka na, and then nasa isang relationship ka na, it will surely resurface kasi hindi mo siya naharap noon. Hindi mo to na uncover sa sarili mo. Hindi mo na realize sa sarili mo na it's okay to open up. Na it's okay to express kasi nga nadala ka na or lumaki ka na condition ka na hindi na lang ako magsasabi na nararamdaman ko, total hindi naman ako naiintindihan o papagalitan lang naman ako or mag-aaway lang kami. Mag-aaway lang. Mm-mm. So imagine what it can do, 'di ba, sa isang relationship. Na experience mo ba 'to? Oo, may mga ganyan, kumbaga parang hindi ko lang na ano tawag doon, na satisfy yung love language niya. Mm-hmm. Ang init ng ulo. Tapos manguhula ka. Oo, so kumbaga gulong-gulo ang buhay mo at saka hindi ka lang papansinin, na-ignore ka. So ano problema? Katunan ka ng timba. Ano problema? Bakit hindi mo alam? Yun. So, para assumption na yun na dapat alam mo. Tapos, wala naman ako pinag-usapan. Wala naman kayong mga pinag-usapan or something like that. So parang gano'n. Pero, siyempre sa lalaki, yun yung pinaka-request ng babae. Dapat maging sensitive ka. As speaking... Yung word kasi rin na dapat. Parang yung word na dapat kasi for me is that, ang dami nito tumingin ka sa mga tawag nito, sa mga posts sa social media. Sorry, tumahol si Mochi. Punta ka sa mga posts sa social media, no? There will be a lot of those remarks or comments na sinasabi, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit ka ganyan? Bakit nung gantong ginawa mo? Ba't ngayon nagrereklamo ka? Alam mo yun, yung mga gantong klaseng subjective questions na parang you wanted to be in control. Kailangan yung ina-expect mo, kailangan ginawa niya dapat. Di ba? So, normal sa atin yun. Oo, kasi nga, nung bata pa tayo, ito talaga kasi nagsisimula naman to when we were really younger, no? Yung mga kabataan days natin na we don't have any control of anything sa buhay natin, even decision making. Hanggat nandiyan ka sa loob ng tahanan mo, you will have to follow your parents. The law of mom and dad. Yes. The number one lesson na I learned as a child na hindi ko pwedeng baliin is yung sumunod. Sumunod. Na-inculcate sa akin na dapat obedient first before complaining. So hindi ka makakapag-complain kasi pag sinabi ng nanay at tatay mo, ito yung kailangan mong gawin, ito yung kailangan sa'yo na ini-expect sa'yo and all that. Sundin mo yun, kahit ayaw mo, hindi. So pagdating sa school, ganun din kasi nadadala mo ikaw to Naggaling ka sa bahay mo, na-train ka from your foundation years. Pagdating mo sa school, ganun din, si ma'am sasabihin, kailangan hindi ka pwedeng malate. Umupo ka na sa upuan mo. Hindi ka dapat naglilikot, di ba? Hindi ka nagtatapon ng mga papel sa paligid, wala dapat nagtatapon ng basura sa classroom and all that. So maraming mga rules and regulation na as a child, you feel like, hindi ko nilalahat. No? Pero some kasi ito yung nagiging impact. They feel like na parang wala akong freedom. So nung lumaki na sila, yung iba sa atin, condition. Very good follower. Nakaka-follow ng mga instructions. And even nakaka-follow kung ano ang gusto ng partner natin. Mm-hmm. 'Di ba? Love, anong gusto mong kainin? Sasabihin mo sa ano mo. Sasabihin sa iyo ng partner mo, wala anong gusto mong kainin. Ikaw na lang bahala. Wala kang sariling desisyon. Kasi hindi ka naman sanay mag-decide No, mga maliliit na bagay na pwede mong pagdesisyonan, hindi mo nagagawa kasi na-condition ka. You're having a hard time unlearning it, and probably because hindi mo pa nare-realize na pwede ka pa lang mag-decide.
So, pag ganun dyan ka na sa isang relationship and then you have expectations and you have ano ba to, mga bagay na gusto mo mangyari na ginagawa ng partner mo sa'yo, hindi mo masabi kasi you're expecting na alam niya na dapat. Kasi binibigay sa'yo yun ng parents mo eh. Diba? Yun Pero yung- sa wapas naman na-uncover yun na hindi pa pwede kasi alam ko kung anong gusto ko. May mga bata na lumalaki talaga na alam nila talaga agad kung anong gusto nila. Especially Gen X at saka yung mga millennial. Diba? Wala. Kumbaga, ibaba mo yung cellphone or walang cellphone after 8 o'clock. Ay, wala. I-ignore. Kunwari lang yan, pero mamaya gigising. Ba't na Okay. nagtatalok mo? Nagsiselfone na. Diba? So we parang bang psychologically speaking, parang na-develop sa atin yung desire to be in control because when we were younger, we were not in control sa buhay natin. So ngayon na malaki na tayo at na-discover natin, pwede pala ako mag-decide on my own. Parang yung iba natatakot naman sa magiging impact at responsibility. Kasi safe ka eh. Pag hindi ka naggawa ng desisyon at siya lang yung gumawa ng desisyon, safe ka. So sometimes you can't communicate kasi nag-assume ka na lang na siya naman yung siya naman yung dapat nagbigay nun sa akin eh, hindi ako. Yun So yan hindi eh, natin di ba? communicate. So iba-iba yung nagiging impact sa atin, na upbringing sa atin. Kung merong something goes wrong, hindi ako masisisi. Yes. Oo, yes. Lack of accountability. Accountability. Yun yung problema doon. Sa relationship. So, both na susundin mo yung mga gusto niya, saka hindi mo susundin yung gusto niya, could ruin your connection. Oo, mag-disconnect ka talaga. Kasi it will start from here, sa loob mo. Kaya nga inner work yung kailangan natin. It's start from the internal, desires natin, no? So, hindi naman masama na ikaw ay mag-expect ng something. Pero kailangan mo siya, lalo na in a relationship. At maraming bagay itong expectation. Pwede to sa finances. Diba? Pwede to sa emotional support. Hindi naman masama na mag-expect ka. Okay? Ang hindi maganda dito is that hindi mo sinasabi yung expectations mo. Let's say, for example, sa relationship, may nangyari. Okay? And then, tahimik ka lang kasi you're hoping na that person, yung partner mo, siya mag-open up ng conversation. Eh dahil kinikip mo, naghihintay ka, ayaw mo magsalita kasi feeling mo makaaway lang kayo at ayaw mo mag-away kayo, tumatahimik ka na lang. And you've been doing that for so many times hanggang sa nasanay ka na lang. And then, I tell you what, anong mangyayari in the long run? Sasabog ka. Oo. Yun yung magiging reason. Kumbaga, ini-expect mo yung, hi, good morning. Walang sumagot. Diba? Ang gulo ng buhay. Oh. Oo, kasi Ignore, hindi mo ako pinapansin. Ano ba ginagawa? Naka-busy ka or something like that. oo. Kaya may mga tao na fall out of love. Hindi man siguro to applicable sa lahat. Okay. Maraming tao na fall out of love kasi hindi sila nakakapag-express ng nararamdaman nila. If it's too much for them, lalo na kung sa relationship, isa lang yung nag-work. To make it work, isa lang yung nag-effort. Kaya naman, ikaw lang yung gumagawa ng paraan para to keep the family, parang yung mag-survive yung family, let's say financially. I'm talking about being a woman, di ba? Sa side ng babae. Kasi parang feeling mo parang, bakit ako? May partner naman ako. So, ba't ako lang isang gumagawa? So, you not expressing that na nahihirapan ka, na you're expecting na sana makita ko meron kang ginagawa to help me kasi nahihirapan na ako. Kahit man lang emotional support, no, wala. You not expressing that, it can lead to disappointment. Kapag nagkaroon ka ng maraming disappointments niyan, nagkakaroon ka ngayon ng resentment. Nagagalit ka na ngayon, alam mo yun, bawat naiinis ka na, lahat ng mga sasabihin ka, hahawakan ka, naiinis ka. Lahat ng gagawin niya sa'yo, hindi mo ma-appreciate kasi Sira na yung araw. namumuna yung resentment. Pagkatapos niyan, kapag sobrang galit ka na at feeling mo mukha ka ng bulkan na malapit ng sumabog, hindi mo sasabihin pa rin. Ano mang nangyayari sa'yo, nag-withdraw ka na.
Nag-move on ka nang hindi niya alam emotionally. So yung tingin ng lalaki sa'yo, bakit bipolar to? Diba? Umaga, tapos nag-kiss mo, tapos ganun. Tapos pagdating ng hapon, galit na galit na sa'yo. May bisita. Matagal na. So, ang gulo, kumbaga, hindi mo ma-adjust. Kasi, pag tinanong mo yung babae, hindi rin sumasagot. Kumbaga, bakit hindi mo alam? Bakit hindi sensitive? Bakit parang ganun to? Yun yung tama yung sinabi mo, natumbok mo yung sinabi mo. Bakit hindi mo alam? Kasi nag-expect ka na dapat alam mo ano ang kailangan ko. That's assumption and expectation. So, pero, disadvantage yun kasi hindi nga niya alam eh. Diba? Kasi iba't iba nga yung ating personality, iba't iba yung upbringing sa atin. So, paano niyo malalaman? Diba? Kahit na 50 years na kayong magkasama, hindi mo pa rin makikilala ang isang tao unless na pinapakita niya sa'yo yung totoong siya. Oo. At saka yung mga maliliit na mga bagay na nagbago. So, halimbawa, bubuksan mo yung pintuan doon sa kotse, maglalagay ka ng helmet doon sa motor, yung parang ganon. Kumbaga, meron kang hahawiin ng buhok na ganyan, yung mga ganon. Dadalhin mo yung bag niya. Oo, titimplahan mo yung kape. Kumbaga, yung nasanay sila, yung mga younger years, medyo nagbago ka ng konti kasi hindi mo, siyempre lalaki, hindi mo masyadong minamind yung mga ganun, no? Ay, pag nagkulang niya. Laki. Masabog ka na naman. Sabihin niya, may problema ba tayo? Hindi, okay lang. So sure ka, okay lang ako. Pero pag sinabi niyang okay lang ako, hindi siya okay. Oo. May gera susunod. Parang may love. So parang gano'n, may assumption na parang, iba ka na ba? Meron ka pang parang binibigyan Iba na tuloy naiisip, di ba? Kasi may mga ganong eksena. Tingnan mo na rin, let's cut this muna yung ating conversation. Acknowledge muna natin yung mga tao na sumisilip dito sa TikTok. So if you're also experiencing itong pinag-uusapan namin, ano yung mga hidden expectations nyo sa mga partners nyo or mga assumptions nyo sa mga partners nyo na hindi nyo ma-express, diba? At bakit kaya nahihirapan kayong mag-express niya? Kasi may reason lagi, ba't hindi mo ma-express yung nararamdaman mo na-disappoint ka na pala or nag-expect ka na may gagawin siya for you pero hindi niya ginawa. So, nangyari ngayon, very disappointed ka, may toyo ka na kaagad. Diba? Kasi hindi niya alam kung bakit ka nagkakaganon kasi hindi mo naman sinasabi. Diba? So ano yun? Ano yung mga expectations na yun na hindi niyo masabi sa mga partners niyo? Kasi may reason behind that. Okay? May reason behind that. So yun yung kumbaga naiisip sa lalaki na parang attention getter ka o parang ang OA nito. OA nito, ano bang topak nito? Diba? Ba't tayo nahihiya magsabi sa partner natin? Problema na iniisip ko tapos itong sasaksakan din sa parang gulo-gulo. So yun yung parang hindi rin ma-answer ng mga lalaki. Hindi rin masagot ng mga lalaki kasi wala dun sa parang expectation on the day, no, coach. Halimbawa, nagkape na ako. Tapos hindi kita tinimplahan ng kape. Nagkape ka na? Hindi mo malang natanong pero na magtatanong siya sa iyo, 'di ba? So, bakit hindi mo ako tinimplahan? Or kung ito yung routine mo, nasanay doon, pag nagkulang yun yung pinaka trigger ng pag-aaway. Oo. Totoo yun. Alam mo kasi, natatakot tayo kasi palagi na baka mauwi sa away yung pag-express natin. Kasi may mga lalaki or babae na they are not emotionally ready and available. Parang hindi nila mag-grasp yung nararamdaman mo. May mga tao kasi na lumalaki na parang sad to say na hindi sila familiar when it comes to empathy, listening with empathy.
which is a very important skill na kailangan meron tayo. Kasi lalo na sa trabaho natin, kung nagtatrabaho ka sa BPO industry, very important yan, lalo na kapag ka nasa billing ka. Walang empathy na sa PSR ka. Pilipino coach di ba? Kasi Mm. yung empathy puro lang ng Amerikano eh. Di ba? Yan, di ba? Yung sa Pilipino, So, wala. In-ignore ka lang. Kumbaga, pero natututunan naman yun. Diba? In the long run, natutunan naman yun. Anything na nagiging problem natin sa relationship, I believe na natututunan siya at nare-resolve siya. If parehong tao, yung dalawang partners na yan, is pareho na gusto ayusin. Kasi kung isa lang ang gustong mag-ayos, ka ba makikipaglaban, di ba? Kung yung, kung yung gera mo, ikaw lang mag-isa ka nakikipaglaban. may mahirap Diba? dun eh. Oo. So, lagi tayo kasi natatakot na baka tayo ay ma-judge and ma-reject or pag-awayan yung gusto mong sabihin. Oo, yun yung pinakagalit ng babae, coach, yung parang in-ignore kasi maliit na bagay. Yung small things, so yung parang ganun. Kumbaga parang, wala yun, maliit lang ang bagay. Kumbaga maliit na bagay. Parang, Para sa isa, maliit lang, pero para sa kanya, importante yun. oo, yun yung pinaka-problema. Kumbaga, yun yung pinaka-attention. Yung sa akin, kumbaga, lalaki ako, hindi ko na parang maisiksik sa isip ko in a certain minutes or second in a day na parang bibigyan mo ko ng attention kasi marami ako puno yung plate ko. Kumbaga, marami ako inaatupag, marami akong iniisip. So, yun lang, di ba? Kumbaga, hindi mo ako dinala ng parang, tawag, pasalubong last night. Parang gano'n, yung flowers mo. Nagtampo. Kasi, nagbigay naman doon sa yung parang magulo na yun, di ba? 1 week na yan, pag-aawayan. at minsan, nagpapatong-patong pa yan. Kasi minsan din naman, nakakalimutan natin na hindi dapat natin mini-measure yung self-worth natin the way our partners are treating us. Kasi kung hindi ka naman tawag nito, nag-expect ng perfection sa sa partner mo, 'di ba? Maiintindihan mo siya and you will find courage na sabihin sa kanya na love, pagka ganitong bagay, ito sana yung hihilingin ko sa'yo. Na parang mas nare-relax ako kapag ganito yung gagawin mo or sasabihin mo. 'Di ba? Kasi for example, I'm upset sa work or na-stress ako and then mainit ang ulo ko, it doesn't mean ikaw yun. So you're setting expectations. And then, pagka gano'n na ako, love, wag mo nang muna akong kulitin. 'Di ba? So, Ang problema magkakaintindihan. naman, Coach A, sa ganyan, pag sinabihan mo o nag-open up ka, most of our folks, lalaki, or they brush them off. Kumbaga, kasi, hindi naman yung big deal sa amin eh. Kumbaga, yung parang may gulo sa opisina, may away sa trabaho, or parang mga discussion or mga disappointment. Paglabas namin ng opisina or trabaho, wala na yan, di ba? Kumbaga, iisipin mo na lang doon sa pagdating mo sa bahay, traffic, or pauwi ka. So yun, yung parang in-express ng babae, medyo, anong tawag doon? Prima donna. yung may gano'n na expression no? Parang gano'n. Yun. Kaya nahihirapan mag-open up yung babae kasi para sa kanila hindi naman importante yun. Yun yung problema, no? Kasi ayun na lang yung sabihin. Wala kang pagiging sensitivity. Yun yung missing sa mga lalaki, coach, di ba? Yun yung, kumbaga pag sinuyo mo nung sa nanliligaw ka, first, anong tawag doon? First put forward na napakaganda ng nagsishow ka doon sa parang ang daming the best ng mga ng mga traits mo, yung mga ugali. Papakita mo talaga yun para ma-impress siya. Meron ako nakita dito sa TikTok na na parang question ba? Actually, question ba yan? Parang post ba na isang lalaki sa photo niya, sabi, the more you know me, the less you like me. Parang ganun yung thoughts ba? Parang during the time na nag-get to know each other pa lang kayo, hindi ka authentic niyan eh. Kasi ang pinapakita lang is yung the best side of you.
yung best version mo, yung nakamask na version mo. So ngayon, kapag you are in a relationship na at natanggal mo na yan, na-unmask mo na, gusto mo na maging authentic, nahihirapan na ngayon yung kabila na intindihan ka kasi hindi naman ganyan ang pagkakakilala niya sa'yo eh. Oo. Ako, Iba yung aminin pinag- yan, Coach eh, kumbaga, anong tawag doon? At first, sweet, caring, lahat ng lalagay mo sa 6 months daw yan, Ren. lalagay mo sa pedestal, sasambahin mo. Oo, lahat magiging Diyosa siya. Kumbaga, hahanapin mo or you reach for the moon to, ano tawag doon? You throw the lasso on the moon to bring it. So parang gano'n, diba? Tapos yung mga mountains or you conquer the rivers and everything, seven ocean. Yun yung pinangarap ng babae kasi yun yung narinig niya. Pero pagdating nung how many years and familiarity, ito yung problema doon. Magiging monster ka, magiging selfish ka. Oo. So sa panahon ngayon, ay, ano ko na lang, kumbaga, iniisip na lang sa sarili ko. Oo. Para wala Kaya akong nga. ma-open, Coach eh. Oh, alam mo normal naman yung mag-expect at mag-expect ka sa partner mo, 'di ba? Normal 'yun. Kasi you're expecting above the bare minimum na pwede niyang ibigay sa iyo kasi yun yung sa tingin mo na deserve mo. Pero dapat marunong din tayo makipag-usap sa mga partners natin kung ano yung gusto natin takbuhin or paano natin gusto takbuhin yung relationship natin. Kasi alam mo, lesson learned na rin yan sa mga past relationship natin. Aminin natin na sometimes na napakataas na expectations natin. Pag hindi na-meet ng tao na yun yung expectations natin, sumasama yung loob natin. Diba? And minsan dahil ayaw mo lang makasakit, lalo na ang lalaki, ayaw mo makasakit sa partner mo, so kahit masama yung loob mo, pinapakita mo na okay ka lang. And then imagine mo, kung lagi-lagi nangyayari yan sa loob ng tahanan or sa relationship, imagine mo, and then someone showed you the way you wanted to be loved. Yun no? Ma-attract ka dun, di ba? Kasi hindi mo nakukuha yung emotional satisfaction mo dun sa ka-relationship mo. Kasi, tinatanggap mo na lang eh. Pero dito sa isa, kahit hindi ka magsalita, binibigay niya sa'yo. Or on the other way around, flip side, Coach eh, it's either na meron kang parang ikasusumbat pagdating ng panahon. Oo, so nag-effort naman ako, parang ganito, ganyan. O, kumbaga hinihingan ka ng sukli. Yun yung mahirap doon, no? So, dapat Which is hindi naman dapat sukli. Dapat kasi give and take. Hindi siya 50-50. Lagi ko nababasa na dapat sa relationship daw 50-50. Hindi kasi yun pinapaniwalaan ko. Dapat pareho kayo magbigay ng 100% sa relationship. At i-accept mo at clear sa'yo ano yung role mo sa relationship. Kung asawa ka and your husband is expecting you na nandiyan ka sa bahay, mag-alaga ng anak, pwede kang magtrabaho kung gusto mo, it's up to you, pero ang expectations ko, nandiyan kayo, nalagaan mo yung anak natin, you're taking care of our home, gusto ko pag-uwi ko, nandiyan ka, and then hindi ka papayag, kasi feeling mo parang hindi naman ako pinanganak para dito lang sa bahay, di ba? Pag-usapan mo kung anong gusto mong gawin, di ba? Kasi hindi naman ibig sabihin naging asawa ka at naging nanay ka, maalis na lahat yung pagiging individual mo, no? Yung individuality mo, yung pagiging ikaw, tatapon mo na sa isang tabi, hindi eh. Pero, kailangan talaga dito ay give and take mo sa relationship. And yung mga assumptions mo, kailangan malinaw sa'yo na hindi yun assumptions lang. Pinag-usapan. Kung expectations mo, kailangan pinag-usapan sa start para ng relationship. Or even, alam mo yung may mga nadi-discover tayo, kahit na matagal na tayo sa isang relasyon, may madi-discover pa rin tayo later on na, ganito pala yung ugali niya. Let's say, for example, yung ugali niya pala is that pag naguhubad siya ng damit at maliligo siya, kinakalat niya na sa sahig. Diba? Hindi na siya shoot dun sa parang lalagyan ng... Oo, diba? Maliit na bagay, pero nakakainis. Yung, diba? anong tawag yun? Yung upuan ng sa CR, yung toilet. Toilet seat. Pag hindi itinaas, di ba? O kaya yung umiinom ng
sa ref, alam mo yung tinutungga, di ba? So, Oo, yun yung problema doon. Kumbaga, pag nasanay ako doon sa family ko na tinutungga ko doon sa parang bote bote. o ng sarili ko or yung parang pitcher O ng sarili mo, okay lang. Pero kung para sa lahat pero yan, pag, tunggain. pag meron ka ng anong tawag doon, relationship or meron ka na ng partner or asawa, pag nakita mo, mag-aaway. Totoo yun, totoo yun. So maliliit na bagay na coach, no? Yun yung nagti-trigger na parang siyempre kung meron kang susumbat sa akin, hahanap din ako ng parang gagantihan. Di ba? Kumbaga, hindi mo naman inayos ng bed ng umalis ka. Parang gano'n ba? Yung mga gano'n, di ba? Kumbaga, hindi ka naman naglinis, di ba? So, meron ka isusumbat, meron ka kasi meron kang na-offend ka. At saka napapagod ka na kasi, kaya mo sinasabi. Ang magiging problema kasi dyan, ang sagot sa'yo, para yun lang, magagalit ka na. Oo, yun yung So, dinidismiss na yung, di ba? Mga maliliit na bagay ito na nakaka-apekto talaga ng magandang samahan, no? Lalo na sa mag-partner or mag-asawa kasi nga may mga kanya-kanya tayong needs. And dahil nga may partner tayo, kaya nga tinawag natin yan ng partner kasi andiyan kayo para sa isa't isa, di ba? Sabay ninyong susuungin yung buhay with these challenges. Paano niyo ina-navigate yon kung isa lang, kung yung isa hindi mo pinapakinggan. Tapos pag ikaw ang may need, kailangan pakinggan yung 100%. Oo, tama. 'Di ba? So, it's a give and take. So, paano ba natin ina-navigate yung fear na yon of expressing yung expectations mo? Kasi nga, ang gap dito is that takot kang mag-express ng expectations mo. Takot kang magsabi ng nararamdaman mo. Bakit ka natatakot? Kasi ayaw mong siyang magagalit. Ayaw mong magkaroon ng confrontation. Ayaw mong masira ang relationship mo. Kasi yun yung mindset mo. Ayaw mong masira ang relationship mo. Kapag nagalit siya sa'yo, baka mawala siya sa akin. Baka maghanap siya ng iba. So ngayon, nilalagyan mo na ngayon ng label. At alam mo yun, parang kontento ka na sa pwede mong maramdaman. Para lang sa sinasabi mo, ayaw mo siyang mawala sa'yo. Para lang magtuloy yung relationship. Which is fair. Baga, walang tampo sa in a day. Pero pag may tampo, tapos kinover up mo, tapos hindi mo pinag-usapan, lalaki. Nagiging baon yan eh. Nagiging parang, Kasi marami sa din naghahanap ng perfect relationship. Wala naman kasi perfect relationship. So yun yung kakambyo tayo, Coach A. Ano yung parang mga effective ways na mako-communicate mo yan? You have to find time to sit together and talk about it. Talk that issue. Talk about how you feel and what you feel. Ano mo muna, parang identify mo, bakit ba hindi ko ito masabi? Kasi natatakot ako na baka magalit siya. Ano bang magiging worst case scenario kapag nagalit siya? Kailangan mo siya, harapin mo siya, tanongin mo yung sarili mo, bakit? Ba't ba importante sa'yo to? Ano ba reason behind bakit gusto mong gawin niya to sa'yo? Let's say for example, punta tayo sa pinakasimpleng bagay. Diba? Ano bang pinakasimpleng bagay? Ipagbubukas ka ng, hindi yan madalas pag-awayan. Let's say for example na ng birthday mo or anniversary mo, nakalimutan niya magbigay ng flowers. Yung monthsary, yung weekly. Meron ba weekly? Weekly, tapos yung monthsary. Weekly yung parang weekend eat out. Oo. Dates. O sabihin mo na ng Valentine's Day. Okay, sige. Okay, di ba? Tapos hindi siya nagbigay ng flowers sa'yo. Pero, kumain kayo sa labas. Pero nag-day off siya o kaya nag-rest day siya para lang makaspend sa ng quality time, di ba? Or yung parang merong commitment na walang budget doon. Yun yung pinaka anong tawag doon? Dahil sa poverty community dito. Walang budget. Oo, naiingit lang. Nag-expect ka na maka-receive ng teddy bear at saka ng flowers. Hindi niya nabigay sa'yo. So nga, nagtampo ka kasi feeling mo, yan yung label ng worth mo. You're putting tag. Lalagay ka ng tag
if nagbigay siya sa'yo ng teddy bear and flowers, ibig sabihin, sobra kanyang mahal. Ibig Pero totoo sabihin, naman yan, Coach. Kumbaga, you will show the world, di ba? Kumbaga, kasi kung lalaki ako, di ba, yung birthday ko, binigyan ako ng 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 birthday cake na hindi ko ine-expect. Akalain mo doon sa opisina, parang mga ganun. Kumbaga, pampakilig sa'yo, diba? Kasi you felt special. parang nagiging special ka doon. Iba-ibang senaryo kasi to. Ito ay senaryo ng isang tao na nag-i-expect. Senaryo ng isang tao na nag-i-expect. And then senaryo ng isang partner na hindi kayang ibigay yung ine-expect mo. So gumawa siya ng ibang paraan para maiparamdam sa'yo na special ka sa kanya, na mahalaga ka sa kanya, na nagsi-celebrate kayo dalawa nitong special occasion. Pero hindi in such a way sa paraan na gusto mo. Like giving you flowers and teddy bear. Diba? So paano mo siya tatanggapin? Paano mo makikita yung effort ng tao na yun kung ang expectations mo lang? Pinicture out mo, parang visualize mo na dapat meron din akong ma-flex sa Facebook mo na binigyan ako ng teddy bear and flowers. Pero hindi yan yung kakayanan niya. Diba? So nagtampo ka and valid yung nararamdaman mo. Kailan mo nag-umpisa ng My Day? Ewan ko kailan yan. Valid yung nararamdaman mo. Hindi mo ako pinay-day. Di ba aminin natin, marami talaga ng mga babae nag-expect ng ganyan. Even mga mami, kasi di ba, it's a symbol of appreciation. Pero kasi may mga tao na they appreciate you in different ways na kaya nila. So, paano mo ngayon i-handle yung emotions mo na, bakit niya akong hindi binigyan? So, sumama ang loob ko. Valid naman yun eh. Kasi nag-expect ka eh. Valentine's Day is not normal. Dapat magbigay ka ng bulak kahit na napulot mo lang sa labas. Na-appreciate mo ba? Kung ang expectation mo is yung bouquet of flowers or maybe bouquet ng thousands pesos. Diba? So, anong gagawin mo? Kasi nagiging competition sa social media, no? Kumbaga nakikipag-inggitan eh. At the same time, maraming tao na people pleaser. Pag hindi mo naintindihan yan, and at the same time, hindi mo naintindihan sa relationship na ninyo na may mga limits, ay malaking pag-aawayan. Coach, malaking parang i-require. Kaya nag-aaway kasi hindi nagkakaintindihan. And para sa akin, there's always a healthy confrontation. Kung ang goal niyong dalawa is maintindihan yung isa't isa, and at the end of that conversation, meron kayong agreement na ito yung gagawin natin. Diba? So, again, lahat ng nararamdaman natin within that relationship ba yan or what is valid. Pero ang hindi lang talaga doon valid is yung magiging action mo because of that emotion. So, how do we navigate in resolving that? Para at least naman ikaw, parang hindi ka deprived doon sa emotions mo na nararamdaman mo at ma-express mo siya. Diba? You have to be open that talaga, no? Maging open-minded ka. This is just a simple scenario, iba't ibang scenario na to. But find courage talaga to sit and talk about it. At saka yung naman, Coach, yung sa akin naman, kumbaga, hindi mo lahat ng bagay na in control. So sasabihin mo, nagsulat ako ng libro na nasa Amazon. Nabasa mo na ba? Pag hindi mo nabasa, mag-aaway. Bakit hindi mo pinansin? Bakit hindi mo na nag-effort ako doon sa parang gano'n? Dapat ikaw magiging first supporter. So, yung kasi yung expectation. Kailangan supporter kita. Yun yung kumbaga, ang hirap naman ng di ba? Yung kumbaga, tawag doon, hindi mo ako sinundo, hindi mo ako hinintay na kumain, di ba? Hindi mo pinanood yung Netflix na pinapanood ko. Feeling mo tuloy mo isa ka. Parang alam mo yon, parang
ang inisip natin about love and relationship is that dapat pareho kayo ng gusto. Kaya lang kasi pareho, magkaiba tayo ng way how to grow. Pero we can compromise, we can talk about it. No, na parang, okay, love, meron akong gustong panoorin sa Netflix. Ito yung kwento niya. Sana panoorin natin dalawa. Ayaw mo. Sige na, love, kahit na 30 minutes sa isang episode lang. Tingnan mo kung magugustuhan mo, hindi. Diba? Ngayon, kung hindi niya magustuhan, fine. Hindi mo kailangan pilitin. Kasi nga, hindi niya gusto. Hindi niya type. Magkaiba kayo ng type eh. Let people grow. And make decisions and choices. Diba? Nagalit. pero naniniwala pa rin ako rin. Kasi kung mahal ka ng isang tao, at gusto ka niyang mapasaya, hindi mo naman kailangan hingin yun eh. Ibibigay niya yun eh. Pero dapat ibigay ng wholeheartedly, no? Hindi yung parang hindi sa pilitan. Just to please you. Ako hindi ako people pleaser eh. Parang kumbaga yung ulam na gusto mo, kung hindi ko titikman, wag ka yan, malakas na. Ayan, wag ka magagalit, kumbaga parang gano'n. Or your choices na mga anong tawag doon? So sa everyday na ginagawa or nasa refrigerator, nasa kusina, mga gamit sa bahay. So dapat mapag-uusapan mo kasi yung iba may naka-segregate your things, my things, parang gano'n, di ba? O ang problema, yung iba naman parang binubuo nila yung ours. Yun yung problema doon, di ba? Kung hindi mo nag-meet in between, siyempre may magagalit, may magtatampo. Mahina audio mo rin. Sorry. May magtatampo. Totoo yun. Magtatampo siya kasi parang hindi mo binigyan ng importansya yung effort niya. Kaya nga bilang isang partner, we also have to be sensitive sa mga ginagawa ng partner natin at intindihin ano yung perspective naman nila doon sa mga bagay-bagay na yan kasi baka na-overlook mo. It's really just a matter of communicating. Yung bang hindi kayo mahihiya sa isa't isa na sabihin ko ano yung nararamdaman nyo regardless anong topic yan. At hindi dapat nauuwi sa confrontation, sa away, kasi yung goal nyo lang naman talaga is makilala ang isa't isa at maintindihan ng isa't isa. Diba? Pero it's a good thing na merong argument at saka discussion yun di ba? Yes. Coach, yung parang naiisip ko, parang anong tawag doon? Yung meron kang ini-insist dahil sa ito yung logic thinking mo, and at the same time, hindi niya nakakatch or nagagasp dahil sa merong parang age gap or merong parang culture gap or parang family. Talaga magkaiba lang kayo? Oo, magkaiba lang talaga. So, pag-aawayan mo yan, merong makikipagtampuhan and at the same time, merong parang masasaktan kasi may mga words na lumalabas doon no? Sa in between sa conversation. So, paano yung parang hindi mo i-avoid yan, coach para sa akin, kumbaga, wag mong i-avoid ang conflict. Totoo. Harapin mo dapat yan. Harapin mo yan. Especially yung financial. Yun yung pinakamahirap doon, di ba? Yung sa pera. Especially kung dalawa kayo, partner kayo. Anong tawag doon? Yung nag-loan ka sa trabaho. Wala ka na maiiwan na pera, parang gano'n. Nag-loan ka naman nung last year. Hindi naman ako nagreklamo. So parang gano'n. Kumbaga, nag-aaway. Pinakamalaki yung financial. And at the same time, yun yung mga maliliit na mga bagay na anong tawag doon? Yung mga things and buting things. Buting. Lagi kasi yan, nag-uugat sa fear. Bakit, coach? Nauugat sa fear. Fear na baka ikaw ay hindi maintindihan or ma-reject. Fear na baka hindi kayo makasurvive. You're talking about finances. Fear na parang, bakit ganun? Hindi ako open na magsabi. Diba? Anong tawag? Generally worry about the partner, the family, or other concerns. Meron kang ganong parang
Ano ba parang magsabihin ko, meron kang ganong mind barrier na tinatawag, na parati ka na lang may takot. So just to ano lang, to make sure lang na hindi na lang natin pag-awayan 'to, hindi ko na lang sasabihin. And we have to let go of that. Another thing would be letting go of expectations. What if yung in-expect mo sa partner mo is hindi niya kayang gawin? Pipilitin mo ba yung partner mo na gawin niya just because gusto mo lang ma-prove niya sa'yo na mahal ka niya? Eh, hindi niya kayang gawin. 'Di ba? So, hindi ka magiging supportive na partner nun kasi you're insisting na ito yung gusto ko, gawin mo. 'Di ba? So, we have to also consider ano yung sitwasyon niya, ano yung challenges niya, and be a supportive partner and compromise, 'di ba? On the other hand, yung isa naman, make an effort din. Kung hindi mo naman talaga kaya, then sabihin mo and offer other options na pwede mong mabigay sa kanya na kaya mong gawin. And be ready lang naman din to receive kung anong kaya niyang gawin. Kasi ganun yun eh. Minsan, nag-expect tayo too much sa partner natin tapos hindi natin nare-realize na it's too much pala for them. Hindi pala yun abot ng kakayahan nila. Ikaw pala kaya mo pero siya hindi niya kaya. Kumbaga, hindi tayo magka-level parang gano'n, kumbaga. If in case mayroon kang kondisyon, Coach, na you will, ano tawag doon, you will level to my standard, parang gano'n. So magkakagulo niyan, di ba? Kasi, pipilitin mo yan sa sarili mo. Pinipilit mo yan. Hindi naman kayo kasi pareho ng standard eh. Siguro sa values, pwede. Pareho kayo ng pinaniniwalaan, pero yung mga galaw, yung mga pwede mong mabigay, that's a different thing kasi it measures your capability eh. Eh what if may constraint sa capability mo? Like mas malaki ang sahod mo, na maliit ang sahod ko. 'Di ba? So may mga factors na involved doon na kailangan natin makita at intindihin before natin i-require ang isang tao sa bagay na gusto natin. Love, kung tayo kumain, anniversary naman natin, kumain tayo doon sa 5-star hotel, punta tayo doon sa no-star. Punta mahal na pagkain. Diba? So, kunyari, 3,000 or 2,500 per head. 5,000 na yun. Love, gusto ko doon kumain kasi masarap yung pagkain doon. Diba? Kahit one-time experience, pero pobre lang. Ayun, yung palang kaya niya lang is a Vikings. Tigwa 1,000, diba? What if yun lang yung kaya niya? What will you do? Diba? So, compromise. Pwedeng, love, pwede bang, half-half tayo? Or pwede mo tanungin, love, gusto kong kumain doon eh, kaya lang medyo expensive. Kaya ba ng budget natin? Have that, relationship check-in. Mag-check-in kayo sa isa't isa. Alam mo yung i-check mo siya. Love, ito yung gusto ko sanang puntahan. Tingin mo ba kaya ng budget natin? Meron ba tayong budget dyan? Hindi yung, love, gusto ko doon. Sige na. Kasi yun yung parang napiplease mo eh. Yun yung mahirap doon eh. Kumbaga, may bakasyon kayo naisip mo magbakasyon kayo sa Camotes pero wala kang budget. So you plan it together. You plan it together. Oo. Hindi siya lang yung gusto ko bukas na tayo sa Camotes. Yun eh, di ba? Yun yung problema doon eh. Love, sa anniversary na natin sa Friday or sa Sunday, gusto ko mag-Camotes tayo. Siyempre, check it mo. Love, okay na kaya yun? Sa tingin mo, kaya ba ng budget natin? Mag-partner kayo eh. So, magtatanong kayo sa isa't isa. Like, on a daily basis, how's your work? Check in. Kumusta yung work mo? Nakakainis yung TL ko, love. Binigyan ako ng NTE. Kasi nag-auto-fail ako sa QA. Eh, then tanongin mo rin siya, ikaw love, kumusta ka na? Anong nangyari sa iyo today? Alam mo yun, even sa mga anak mo, you can do that. How's your day sa school? Ano mga challenges o ano bang may problema ba kayo sa room or any activity and all that? Check-in is so important. At saka yung important doon is authentic yung sagot mo. Kumbaga hindi mo i-brush off. Kumbaga hindi mo parang dumaan na sa... You genuinely listen kasi nagtanong ka. Oo. Kumbaga, kasi yung mga Amerikano, how are you, di ba? Tapos, yeah, okay. So, passing na. Wala pero na, okay na yun. So, dapat, kung tinanong mo, makikinig ka. Yun yung yun yung hindi natin natutunan, Coach, di ba? Yun yung parang
you won't be interested kasi meron kang mga interest sa sarili mo. So parang gano'n. So, paano mo mai-improve yan, Coach? Especially pag sinasabi mo dun sa inside job na nag-uumpisa dun sa parang background, paano mo mako-coach dun sa isang tao na parang she or he are like thinking that he could improve or she could improve with the relationship and sa mga communication, expectation, and everything like that. Meron kang parang ino-offer na parang ano tawag yun, mga session? Oo naman, kasi lahat naman ito is going to be focused on you. No, kalimitan kasi sa atin, even sa work, even as a coach, performance coach, or TL ka man, manager ka man, kahit sa ang larangan, anak ka, parents ka, most of the time, kapag may challenges yung kausap natin, we focus on the challenges. We focus on the people involved. We focus on the circumstances. Pero nakakalimutan natin, ikaw, ano yung internal challenge mo? Let me give you an example dito sa topic na to, no? I got offended kasi hindi ako nabigyan ng flowers ng Valentine's Day. So, ito yung issue mo. Okay? So, nangyari sa'yo ngayon, ayaw mo na siyang kausapin. Okay? Ba't ayaw mo siyang kausapin? RCA tayo, ba't ayaw mo siyang kausapin? Pero galit na galit ka or nagtatampo ka, masama ang loob mo, hindi mo ma-let go. Kasi bakit yung kaibigan ko, may ganyan, wala akong na-flex sa my day ko and all that. So, meron ka ganitong process sa isip mo and it's impacting you emotionally. And so, hinayaan mo lang. Why mo hinayaan? Number 1, ayoko magkagulo kami, ayoko magkagalit kami. Number 2, kasi hindi din naman niya ako maiintindihan eh. Number 3, for sure, magagalit lang yun sa akin. Sasabihin mo sa akin is OA ako. So, those are what your mind is telling you. So, hindi ka nagtitake action. Second time around, nangyari ulit in different occasion. You have expectations, tapos, you have expectations, hindi na naman niya na-meet. Sumama na parang pakiramdam mo, no? Sumama yung loob. Lagi nakakalimutan, wala man lang magawa for me. Sa dami-dami na nagawa niya for you, naalala mo yung mga bagay na hindi niya nagawa for you kasi ini-expect mo yun. Diba? Hindi mo nakikita yung, hindi mo ini-expect pero ginawa niya. Diba? Pero yung ini-expect mo na hindi niya nagawa, yun ang nagtayo sa'yo. Ng sama na. Hanggang sa oo. Hanggang sa hindi mo nagawa. diba? Sa dami na, sa 10 mga magagandang bagay na nagawa niya for you, na hindi mo naman hiniling, pero ginawa niya. Pero may isang bagay siyang hindi nagawa na gusto mo na gawin niya. Nakalimutan mo na lang yung 10 bagay na yun. And sumama yung loob mo. Again, ano man ang nararamdaman mo, valid yun. Pero kung ano yung gagawin mo action after that, that's on you. Responsibility mo yun. So nagpatong-patong. Sino ang kailangan or may responsibility niyan? Bakit nagpatong-patong? Kasi hindi mo sinabi. Diba? Hindi ka naging totoo sa sarili mo at sa kanya. Dahil sa takot mo. Dahil sa takot mo. Oo. Hindi ako makukush yung tao na kailangan yung asawa mo is sabihan mo ng ganito. Not it eh. My challenge to you as a coach is that what's holding you back sa pag-express ng nararamdaman mo? Diba? Doon ka magsisimula sa sarili mo. Bakit mo pa nararamdaman yun? How important it is to you? Kasi gusto ko maramdaman na love ako and all that. Well, hindi mo ba nararamdaman na mahal ka niya? Dahil lang hindi ka binigyan niya ng flowers or hindi niya na paramdam sa'yo sa paraan na gusto mo yung pagse-celebrate ng Valentine's or whatever monthsary na mo. Where is it coming from? Oo, meron kulang eh, kumbaga pa. Oo. Pagiging requirement na magiging perfect eh. No? True. Most of the time kasi, nanggagaling yan sa mababang tingin mo sa sarili mo. Self-worth. And so you want to feel worthy and special and loved by receiving what you're expecting from that person. So doon pupunta yung inner work. Bakit mo nararamdaman yun? Was there ever a time na you felt like parang hindi ka special? Kaya yung pag-receive mo ng ganito is something really would give you emotional satisfaction and magiging happy ka.
Kasi you felt like you were celebrated. That means to say you have not celebrated yourself. It's a deeper kind of conversation when you come to coaching kasi mas maiintindihan mo yung sarili mo bakit ganun. Ba't lagi ka na lang nag-expect? Valid yun ha, na mag-expect ka sa partner mo. Hindi ko sinasabi na mali. Pero kung nagiging pattern siya ng away ninyo, and napaka-beautiful na relationship ninyo, pero hindi mo ma-manage yung expectation mo, hindi mo nakita yung ibang bagay na ginagawa niya sa'yo, baka you have to check in din sa sarili mo. Di ba? So, most of the time, we're resolving or solving a ghost problem. Pag sinabi kong ghost problem sa coaching is yung external problems. O, gusto ko magbago siya, gusto ko ganito siya, gusto ko ganyan siya. Pero ang tatanungin mo muna sa sarili mo, ano ba talaga yung gusto mo ma-achieve dito sa pag-expect mo ng ganitong bagay? Do you Hindi mo not angle yung sa angle mo yun, no? Yes, 'di ba? Kasi kung ikaw ang tao na parang wala kang wala kang reason to doubt how special you are, how worthy you are, na mahal ka niya at confident ka sa pagmamahal niya. It doesn't matter na kung alam mo yun, kinuha niya lang dyan sa sa bakuran ng bahay niyo yung bulaklak na ibibigay niya sa iyo. You will still feel special. Yung simple pagtimpla niya sa iyo ng masarap na kape, special ka nun kasi nag-effort siya. Mag-uumapaw yung kaligayahan mo, di ba? Kung baga na-appreciate mo. Yun yung pinaka-importante sa parang gratitude, coach, di ba? In life, medyo nako-compare ko yan sa madalas na nangyayari. In life na yung kumbaga nako-compare ko sa parang mga pangyayari, hindi mo na-appreciate yung gumising ka ng umaga, yung pag-ibig mo. Parang ganun, and at the same time yung nasa relationship mo or napaka-special mo sa kanya, parang ganun, kung hindi na appreciate at dahil dun sa parang na naka-cover dun sa parang expectation mo, yun yung problema. Sa needs mo, emotional needs mo yan eh. Oo. Pero hindi ko sinasabi na mali yun na mag-expect ka. Kasi meron naman talaga dapat expectations sa relationship from your partner. Ganon din siya, hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw yung mag-expect siya, din mag-expect din yan sa'yo. Diba? Ngayon, ang magiging problema lang dito is that, what if hindi niya na-meet yung expectation? Itatapon mo na ba lahat ang nagawa niya? Because of that, kaya kailangan mag-usap. And be honest na ito yung naramdaman ko eh. Diba? Ito yung naramdaman ko and I'm just letting you know. Pero wag kang maggagalit sana kung sasabihin niya, I'm sorry love kasi kinapos ako ng budget. Don't worry, next time I'll remember. That's fine. Yung kailangan ng sama na loob kasi may reason siya eh. You have to be open. So, hindi mo malalaman yung reason niya kung hindi mo kakausapin. But if nagkaroon pala siya ng emergency on a personal side ng partner mo, like sa family niya, diba? Na kailangan niya palang tumulong financially, kaya ka hindi nabili ng bulaklak. Pero hindi niya sinasabi sa'yo kasi ayaw niya mag-worry ka. So ngayon, ang interpretation mo naman, kaya hindi ka nabigyan ng bulaklak is because hindi niya naalala na special day pala yun. Yeah, special day. Wala kang halaga sa kanya. Ikaw mismo naglalagay ng ganong kababang self-worth na tinatawag. Yung lang yung worth mo, yun lang yung tingin mo sa sarili mo. Hindi ka special, hindi ka mahalaga. You're nothing. You're you're something na parang, unworthy. Kaya ka hindi binigyan kasi ito lang naman ako eh. You're less than a value. Coach A, sa mga relationship or yung parang mga napapanood or nakikita natin sa community, isa yan sa mga parang, anong tawag doon, trigger na may cheating, may parang naghahanap ng 20% doon sa kulang na. Sa kulang na 100%. 100%, yung parang gano'n. Pero it's not an excuse cheat ha. Pero sinasabi ko lang na there are people, kaya siguro sila nagfo-fall out of love, it's because hindi na-meet yung emotional needs nila, not realizing that emotional needs doesn't or should not come from the person in front of you. Your emotional satisfaction comes from you by taking action on how you can, satisfy and make yourself happy. Hindi ka responsibilidad ng partner mo to make you happy. Bonus na sila for our happiness.
Yes. Diba? At saka ito yung madadagdag ko dyan, Coach hindi kami mind reader. Yung mga lalaki. May issue ka sa audio mo, humihina ka. Hindi kami mind reader. Yun yung problema doon. Masyado diba? kami Feeling ni-expect feeling kasi natin yung mga babae, ako noon, ito talaga yung aking, on a personal note, hindi ko dyan na-judge yung mga kababaihan natin dyan, no? But based din sa mga coaching ko, na sometimes, ang laki-laki din na expectations natin, mga babae, sa partner natin. Pero hindi alam ng partner natin na yung pala yung ine-expect natin sa kanila. Hindi tayo nagsasalita. Because may fear tayo. Ay, ayoko mag-away kami. Ayaw kong sabihin niya na ang OA ko naman. Ayaw kong sabihin niya na nagdadrama lang ako. Ayaw kong sabihin niya na toxic ako. Ikaw ang nagiging toxic sa sarili mo kasi you're not open up to that conversation and you're expecting Hindi na. ka honest, no? Oo. At ito pa, yung nag-expect ka ng, dahil sinabi mo to sa kanya, gagawin na niya. Ang purpose mo ng pakikipag-communication is ma-express mo yung sarili mo. Now, taking action May to resolve message that na issue. itatawid mo doon. Yes. Taking action to resolve that issue, kailangan dalawa kayo magde-decide. 'Di ba? Hindi mo ipipilit. Akala kasi natin, sometimes yung happiness natin, yung source of happiness natin is yung mga jowa natin. Kaya nga sakit. Kaya nga rin, ang sakit-sakit mabigo sa pag-ibig. Yun yung problema. Diba, halimbawa, kagaya na sinasabi mo, ina-expect mo yung flowers on a Valentine's Day, pero sabi, ang dami nakalinya ng, anong tawag doon, yung mga flowers, ang daming, anong tawag doon, hindi rin ako pwedeng, nahihiya ako magbitbit ng mga flowers na ihatid. Hindi ko pala comfortable. O hindi comfortable. So Ikwento ko sa'yo. Sige, Coach. Naalala ko lang bigla yung roses. So meron manliligaw sa akin noon. Nasabi ko sa kanya na hindi pa talaga ako nakaka-receive ng flowers. Sinetest ko lang ba. Ano ka, nung Valentine's, may bit-bit na flowers. Nagtataka ako, bakit nakalagay sa jar yun ang napakagandang bulaklak na roses. Ang dami-dami. Nakabalot siya nakabalot siya sa jaryo. So, nagtataka ako, bakit kaya nakabalot to sa jaryo? Yung ba dapat may plastic pa yon, tapos may ribbon. May net, may mga silver. Bakit nasa radyo? Tapos tinanong ko siya, ano itong binigay mo sa akin? Bakit nasa jaryo yung jaryo yung mga roses? Tinapa. Galing daw siya sa lamay kagabi. Bulaklak. Sabi ko, hindi ba naman ako patay? Bulaklak galing sa lamay. Di mo alam mo yun, hindi ako nagalit dahil galing sa lamay. Mga bulaklak binigay niya sa akin. Kung hindi yung effort niya, na naalala niya. Pero nainis lang ako ha. Sabi ko, bakit ang galing sa lamay? Hindi ka na lang bumili, huwag ka na lang sana lang bigay. Ba't naman kumuha ka pa dun sa lamay nito, mga bulaklak na to, binawasan mo pa yung bulaklak. Dati nga, nung bata nga kasi nga ako, parang ayaw ko rin maka-offend ng tao. So, in-accept ko. Thank you ako. Pero sinabi ko, hindi mo naman kayang bumili ng flowers, it's okay. Hindi mo kailangan gawin. Kasi kaysa naman ganito, bibigyan mo ko ng galing sa patay ko, habulin ako ng patay niya. Alala ko, it's so funny. Doon talaga dinala sa office sa Lipa, Batangas. Doon pa talaga pinadala. Sinabi na nga ng guard sa akin, ma'am, bakit nakadyaryo yung mga bulaklak, di ba? So, effort. For the effort, yun na lang yung in-appreciate ko. Nakakatuwa. So, ang sinasabi ko lang dito is that maging open-minded din tayo sa mga efforts na ginagawa ng partner natin na baka na-overlook natin just because hindi nila na-meet yung specific na expectation mo na in-expect mo sa kanila. No? Tingnan din natin yung mga actions na ginagawa nila, yung effort nila, yun just to make you happy. Right? May mga efforts na ginagawa. At saka yung Coach, yung kumbaga parang hinihiling ko doon sa mga babae na merong mga demand. Don't make your partner look stupid. Kumbaga parang gano'n. Kumbaga gagawa ng mga paraan na parang, anong tawag doon? Siyempre kung i-express mo or
or hiniling mo, mag-e-effort siya ng ganito ganyan, pero maraming pagdadaanan na parang mapapahiya siya, parang gano'n. Kumbaga, i-appreciate mo lang kumbaga, will you do this kung pwedeng magawa to or hindi, or pwedeng maging partner tayo na mag-achieve sa ganito. Okay yan. So, pag-uusapan nyo. So yun. Pero wag mong gagawin na parang nakakahiya, di ba? Kumbaga, pag, pag dumating sa opisina, coach, meron, ano ba yung dineliver niya? Tinapa. Or parang ano, or tuyo, parang ganun, di ba? So, nakakahiya yun eh. Kumbaga, in-effort niya, pero labag um, Sa loob mo kasi hindi naman yun yung gusto mo. hindi yung gusto yun. So yun, may hirapan din nun. Kumbaga, ano tawag doon na, nag-effort na parang walang purpose eh, na parang gano'n coach eh. So, just to please you. Kumbaga, ginawa ko doon na parang labag sa loob ko. Parang, so mahirapan din yun eh, no? So, medyo yung anong tawag doon, pinag-usapan natin ng coach, ang daming mga sanga-sanga at least yung, kasi yung ina-avoid natin na hindi maruruin ang connection. So, make sure na parang magiging honest ka. Yung hindi mo hinahayaan sa magiging partner mo na parang nag-iisip ka, nag-i-imagine na magiging standard or makakatapat dun sa parang level ng mind mo. So nire-require mo, parang gano'n. So halimbawa, yung parang tuta mo, umalis ka, tapos hindi ko pinakain. So may expect parang Pagbilin ka, pagbilin ka, Oo. parang hindi makalimutan. Pagbilin ka, pag-usapan mo, parang gano'n. Totoo naman yun, no? Siguro nawawala kasi yung basic sa isang relationship. Alam mo yung pagiging forgiving, yung pagiging, tawag nito, considerate. Considerate niya. Yes, yung pagiging, alam mo yun, yung parang hindi lang yung sarili mo yung kailangan maging happy, but also check kung napapasaya mo rin ba yung partner mo. Kasi importante yun eh. Ang dami kong nakikita ng mga nasisirang magagandang relasyon kasi sometimes, aminin natin, may mga pagkakataon nagiging selfish tayo. May mga pagkakataon kine-question natin, especially yung mga lalaki na hindi ganun kalaki yung sweldo or alam mo yung minamalas pagdating sa trabaho. And I know na ito talaga ay learned o lesson learned sa atin lahat ng mga babae na kailangan yung pipili ng partner sa buhay mo or jowa mo is that capable to earn or Yun. capable to support themselves, no? But what if dumating yung time sa mag-asawa na kayo, may anak na kayo, and then Dapat wala siya capable, magtrabaho? masakupin. No? Yes. So, ano yun, magagalit ka ba? Iwanan mo ba siya kasi nga, nawalan siya ng trabaho? O bibigyan mo siya ng pagkakataon na mag-effort din and find a new job? And then, anong support na pwede mong ibigay? 'Di ba? Now, kung lahat na nagawa mo na talaga and then wala pa rin siyang ginagawa, instead maghanap ng trabaho, nandoon siya sa tambayan at nakikipag-inuman, that's another thing. 'Di Oo, ba? That's another thing. Oo, kaya abusive pa. So, these expectations, no, na meron tayo sa mga partners natin, kailangan natin yon i-express sa kanila, sabihin sa kanila, talk about it, and ask them during that conversation, ask them, ano naman ang ina-expect mo from me? Kasi hindi lang naman ikaw ang may ina-expect eh, sila din. Oo, yun yun. Oo. Oo, it's a two-way, kaya nga relationship, 'di ba? Kasi dalawa kayo, hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw ang pwedeng masaya palagi kasi dahil babae ka. But ikaw din, tanungin mo rin siya, masaya ka ba? Ano bang, there's something bothering you or may mga bagay ka ba na kailangan kong malaman? 'Di ba? Check-in is always important. That's why importante na you get to spend time together, yung quality time, to talk about things, to talk about you, yung relationship niyo, yung mga struggles niyo, individual struggles niyo din, kasi importante na malaman niyo. Even sa family, sa mga anak, it's also important. Tsaka yung coach sa panahon natin sa ngayon, yun yung kulang dun sa mga situational relationship, ano tawag doon? Situationship. Oo, so yun yung kulang. Kasi
dumating kayo at the same position na meron kang demands, meron siyang demands, and at the same time na nagka-abot kayo ng ano doon. So maraming kulang, maraming mga communication gap, and at the same time hindi na-appreciate yung isa't isa, hindi nabibigyan ng gratitude, at saka hindi rin nakakapag-express ng ano. Meron kalimutan akong banggitin. Sige. Why hindi natin nasasabi yung expectations kasi may mga tao na hindi marunong mag-express. Yan. Or they lack, alam mo yung communication skills in expressing yung nararamdaman nila. Yung mga, alam mo yung mga tao na tahimik lang or nahihirapan i-process at i-translate into words yung nararamdaman nila. May mga ganun eh. Kaya hindi rin sila nakakapag-express. And as a partner, you really have to be patient and ask question. Okay ka ba dito? Ano bang nararamdaman mo? Tell me, kahit isang salita lang. You have to be patient. Why? Kasi kung talagang, gusto mo na mag-work ito, pareho kayo mag-i-effort. Pareho yung pakikinggan yung isa't isa. Na alam ko sa mga panahon ngayon, no, we're talking a lot of, things on how we can take care of ourselves, especially mental health, lalo na sa isang relationship. Kaya nga may boundaries because that's your guide. That will tell you that will help you make decisions sa future mo, no? Pero, hindi ko rin naman sinasabi na that's because we're really into self-love. Is baka ma-misinterpret mo, lagi mo uunahin yung sarili mo without understanding the other person. Self-love is okay. Unahin ang sarili, it's okay. It's not selfish if it means na you're taking care of yourself. Pero you're not listening to your partner, not having empathy, or not giving the person the chance to communicate in his own ways or in her own way. That's not okay. Kasi you're not giving the person the chance na sabihin sa kanya or sabihin sa'yo anong mga challenges niya, ba't hindi niya na-meet yun, ba't hindi niya nagagawa yun. Diba? It's a two-way conversation. So, how do we resolve that? Talk. Yun yung pinakasimple na sa kahit yung dahilan pa yan, talk. Sa kahit yung paraan, talk. Kung hindi ka makapagsalita, write a letter. Write a letter. Siguro, Coach, one of these days, tatanungin ko kay Mamo. Ano niya na-handle sa AirPod ko? Kasi yun yung problema doon ni AirPod is hindi siya sumasagot. Tapos nagsisigarilyo lang, lalabas sa pintuan, you walk away. Tapos parang hindi na-resolve yung problema at the same time. And then your mom stayed, right? It's Then, because lagi niya iniisip kayo. yun Ito yung mga matatanda na mga magulang natin, like si mamo mo. I'm pretty sure isa siya doon sa mga kababaihan na gusto niya buo yung pamilya. Di bali na mahirapan siya basta buo yung pamilya. Diba? Kahit na di bali na side niya. Oo, pagtitiisan niya kasi gusto niyang buo yung pamilya kahit nahihirapan siya. So now na you're a grown up man, 'di ba? It's about time for you to also parang give that kind of healing na hindi nabigay sa relationship niya sa dad niya kung meron pa siyang mga ganun. Yung simpleng pag-visit mo, I know that you're visiting your mom every weekend, pagkain, pag-hug sa kanya, saying I love you, thanking her for, pag-support niya sa'yo hanggang sa lumaki ka na. You're so lucky that you have your mom. Kasi ako parang unlucky talaga ako pagdating sa mom ko kasi siya yung biggest na person na nag-betray sa akin and talagang hindi magandang experience. But because of that, I'm also doing my best to be a better mom naman sa mga anak ko. Oo, yun. Magiging, change ka kung may mga lessons there. Saka yung ginawa ko dito sa relationship namin sa mama ko, ang binibigyan ko yung 100 attention. Halimbawa, nanonood ako ng Netflix. So, pag may sinasabi siya, may message siya, or nagkwekwentuhan ng mga magkakapatid and everything, maingay. So, ipopost ko lang yung palabas. Tapos pakinggan ko. Pakinggan siya. Pakinggan mo. So, or yung parang nagbe-vent out siya. Same time, hindi ko parang sinasalag or
kino-contradict para hindi siya Listen lang. listen lang. Tapos kung mabibigyan ka ng pagkakataon, then magbigay ka ng logic mo or yung parang reasonable na ano tawag doon? Expectation, Insights. insights niya. Parang ganun. So syempre old school siya. So parang how to handle yung mga apo, how to handle yung mga anak. Masaya na yan kasi meron siyang mga apo. Yung hindi niya nagawa sa inyo noon, nagagawa niya na ngayon. I think that's what I learned sa aking mga lola. No, na tawag nito. Yung kahit na hindi ko totoong lola, naparamdam sa akin na spoiled ako or mahal ako, di ba? So, yun, I just wanna take time then to thank yung mga tao sa Facebook, sa TikTok, na dumadaan yun. If you have questions po kapag po-podcast kami ni Ren, nagla-live kami, feel free to, type in your comments or questions or your experiences, share your experiences ninyo. Ano yung mga expectations ninyo sa inyong mga partners ngayon na hindi nyo masabi? And ano yung reason? Ano talaga yung totoong reason kung bakit hindi kayo nakakapag-express or hindi nyo nasasabi yung mga expectations na yon or yung mga sama ng loob na yon? Ano yung mga challenges na meron kayo ngayon or inner battle ninyo na nagiging dahilan kung bakit na-stress ka, unhappy ka, distracted ka, disappointed, you're in pain, you're suffering, kasi ikaw lang yung makakagamot. Now, if you need help, to facilitate that journey na kung saan you wanted to be authentic and gusto mong ma-express ng sarili mo pero hindi mo kayang gawin, you can send me a PM or a DM. I'm a life coach, a certified life coach, and I've been doing this for how many years now. And I also have my own TikTok account here na focusing on or videos na nagpo-focus na inner work or self-growth naman yan. So, tawag nito, you can send me a DM sa akin Facebook page, A. Villegas Alfonso, or the Inside Job na Facebook page. Yan. Tsaka yung mga anong tawag doon kasama ng mga session mo, Coach A. Halimbawa, meron kang parang 45 minutes na paano mo ma-invite sa Breakthrough call. Yeah. So if you send me a PM, hindi ibig sabihin na magbabayad ka na kaagad kapag in-entertain kita o nag-set up tayo ng appointment to talk about issues na gusto mong ma-resolve or gusto mong i-start na i-resolve, no? I have a 45-minute free breakthrough call. Ibig sabihin, yung first 45-minute na coaching session na yan is wala kang babayaran. It's up to you kung gusto mo ng follow-up coaching or gusto mo ng program. We can create, I customize my coaching program. Depende sa needs mo. But free po yung 45-minute. Bakit siya free? Kasi consultation lang naman yun eh. Hindi mo kinakailangan mag-go through ng coaching program. Unless na lang I have a program na you're interested in, no? Kasi naniniwala naman ako na, you have to start investing in yourself. Huwag mong sarilinin yung mga bagay-bagay na nangyayari dyan internally sa'yo kasi sometimes akala natin, kaya natin mag-isa. Actually, it would help, no, if meron kang nakakausap. Merong merong ibang tao na magbibigay sa'yo ng ibang insights or siguro perspective, no, na hindi mo nakikita mag-isa. So, yun, it's a 45-minute free call, free breakthrough call or coaching. breakthrough call. Tsaka kung meron kang mga coaching, merong tawag din mga books na pwedeng E-books, oo. Nasa siya. Well, actually, free na siya sa breakthrough call. It's a workbook. Pwede ka doon mag-journal, may mga journal entries doon. And also, you can check sa aking account dito sa TikTok, A. Villegas or Coach A. You can check, may mga videos ako dyan. Recently, siguro mga about 2 weeks ago, meron akong mga series of videos dyan about childhood wounds or trauma. Para maintindihan mo yung sarili mo, saan ka nagagaling, bakit ka ganyan, bakit meron akong ganitong klaseng attachment, bakit ako sensitive sa ganito. Kasi maintindihan mo yung kapag na-identify mo saan ang gagaling yung wound na yon. Kasi lahat tayo meron yan. And sinasabi ko na ang healing, hindi yan nag-stop. It's a continuous journey hanggang sa habang nabubuhay tayo. Sometimes you thought na okay ka na hindi ka na umiiyak, healed ka na. Pero darating isang araw matitrigger ka. Like ako the other day, Ren, no? Kasi it's like March, diba? So, sumusulpot yung mga post ko sa TikTok
noong na broken heart ako, broken hearted ako. Sumusulpot siya, yung parang today, my day ba yun? This day, parang gano'n. Oh, so nakikita ko, and then, alam mo yan, kinakapa ko yung self ko, kumusta ka? Ano nararamdaman mo? Nakita mo tong sinulat mo noon or entry mo dito sa TikTok, ano nararamdaman mo? Oh, I'm good. I was able to handle it well. Wala akong pinagsisisihan doon, di ba? So, and then sometimes naman natitrigger ako, bakit? Bumabalik ako sa wood na open, nalalagyan ng salt, yung aking scar. Na open, oo, humahapdi, nakakamot ko. So, alam ko na paano siya i-regulate. Sabi ko, stop it. It's done. You've been through this. And we're done. So, acknowledge mo lang na it's still hurting, pero you're okay. Okay lang. Oo, go through it with it. And then be thankful lang. At thankful naman talaga ako na nalagpasan ko yun. So, if you need, if you need help, to facilitate that healing journey, so I'm offering my 45-minute coaching session for free. Yun, just, PM lang. Huwag kayo mahihiya mga friends. So, open session naman dito. Tsaka confidential, especially Yes. yung mga problema or yung mga concern ninyo. O, hindi na gagamitin ni Coach yung para sa video or content. Yes. O, walang ganun. O. Siguro yung insights, but not the name, not the whatever video or whatnot. Hindi yan kailangan i-disclose kasi that's your story. That's not my story. So, yan. Ay, Coach parang overtime na tayo na 29, 30 minutes na Buti ka maaga-aga ngayon, hindi na ako ng 2 oras eh. Medyo nasarapan yung kwentuhan natin. Wala tayo last week. So, next week. May mga nakikita ko mga nag-stay dyan sa TikTok. Huwag po kayong mahiya. Maybe hindi nyo pa kami kilala ni Ren, hindi nyo pa ako kilala. But every Saturday po, nandito kami, nagla-live kami. Hanggat kaya namin, sa schedule namin na mag-live kami ng Saturday, we're here po sa TikTok. And you can also check this sa sa YouTube channel namin, Unfiltered DNA, and also sa mga Facebook account namin, and also sa Unfiltered DNA Facebook page. Yun. Pwede nyo pong mabalikan itong live na to. Ayun. And then sa aking Facebook, main Facebook profile, kamali kasi ako na paggawa ng subscription. I was qualified na to make subscription doon sa aking Facebook main profile. So I'm gonna be creating some exclusive videos that would tackle inner work, self-growth, doon sa sa subscription na yun. So you can visit my Facebook profile para mag-subscribe kayo doon. Kakagawa ko lang po, so wala pang laman yun. If you're interested, I have my reels there. Yung mga ina-upload ko dito sa TikTok na longer version, may shorter version ako niyan sa reels kasi 1 minute and 30 seconds lang naman sa reels. And then sa shorts sa YouTube, that's just 60 seconds. So magkakaiba sila ng content or almost same content, magkaiba lang yung duration. So nababawasan yung so I think those exclusive videos na kung saan na parang parang magpa-facilitate ako ng coaching depende sa topic. Ayan, pwede childhood wound, pwede relationship, tao nito, issues na nangyayari, especially sa mga victims ng mga abuse and toxic relationship. Ayan, yan yung mga tawag nito, mga pinag-uusapan natin sa And we're looking forward makasama kayo next week, mga friends. Ito naman yung topic namin next week, the 29th of March, before the month end. Sabi niya, are you living for yourself or others? So, paano mo explain yan para Coach? Parang paano ba nabubuhay sa mga panahon na to? Is it because merong external pressure or you're choosing personal personal desires? Kasi most of the time, especially doon sa ating if I can remember doon sa coaching session natin sa work ba, marami akong mga nakakausap na mga agents na nasasabi na hindi ko na talaga gusto maging call center agent. It's just that need ko ng pera kasi I need to support my family. And then they've been there for like 4 years, 5 years. They're doing the same thing. And then I'm asking them, what's holding you back to
make your dream a reality. Kasi you've spent so much time doing this work, it's so stressful for you, pero ba't wala kang ginagawa for yourself? Ang laging excuse nila ay kasi importante yung mabigay ko yung needs ng family ko kaysa sa needs ko. I respect that. But if you want to stay motivated and you will not regret, 'di ba, in the next coming years na hindi mo nagawa yung mga alam yung pinakamahirap na regret is yung may chance ka na gawin pero hindi mo ginawa. Pero gusto mo siyang gawin, hindi mo lang siya ginawa. It's because you're considering other factors and I respect that, nagigets kita. Pero ang work mo is, let's say, 8-9 hours a day. Spend 1 hour, at least 2 hours of your day before ka matulog doing what you love to do. Or spend your weekend doing what you love to do. Why? Importante may diversion ka if you're working full-time. To make to make your life a bit easier. And so, happy ako kasi there are people talaga na parang nag-transition na sila from BPO, naging freelancers na sila, successful na sila sa kanilang dreams, meron na silang check doon sa mga bucket list nila. No? So, yan yung tema natin by next week. How are you really living your life? Are you living a life based on people's expectations and pressures? Or you're living your life na yung you truly want it? So, tanungin mo ngayon yung sarili mo, itong buhay ba ngayon na meron ka, ito ba talaga yung gusto mo? O yung gusto ni nanay o ni tatay, or ng society, or pangarap, ano tawag yun, yung mga dreams ng ibang tao na parang inaatupag mo. Naalala ko yung 2009 na movie, yung ano tawag doon, Up in the Air, siguro kung napanood mo dyan, yung si Anna Kendrick at saka si George Clooney. Meron yung parang pinare-retire nung isang company corporate na manager. Sabi niya, paano mo hahabulin yung dreams mo na retiring age ka na? So, ito yung mabibigyan ko ng opportunity na ma-follow mo yung dreams mo. Kumbaga, maggawa ka ng restaurant, magluto ka. Kasi capable ka pa, may energy ka pa, may lakas ka pa. Tapos, gawin mo sa mga apo mo. Pero dito sa ano natin, sa scenario natin, kasi mahirap rin yung sinisingit yung ganyang coach di ba? Kasi especially yung panggabi, hindi yung trabaho ko. Pag uwi ko nung umaga, drain na ako, tsaka kama na lang yung pinapangarap ko, matutulog na lang, di ba? And at the same time, priority kasi natin yun, magpahinga, mag-reset. At the same time, kung naka-reset ka, tapos maraming mga distraction. Nandiyan dyan yung Reels, nandiyan dyan yung movies, nandiyan dyan yung Netflix, and everything. YouTube. So Muntik na ako madulas. May pinapanood ko na. So 2 oras or 3 oras na pwede mong gugulin dun sa mga project mo, hindi mo nagagawa. Kasi marami kang nauuna or distraction. I think to clarify that, is that yung mga desires mo is linked with your passion sa buhay mo. Kung hindi mo passion yung current job mo, hindi yan yung gusto mo talagang gawin, hindi yan yung pinag-aralan mo, and then your heart is calling you out for something na gusto mong gawin, pero may hinder kasi meron kang work. Ang advice ko lang dito is find time kasi merong oras. The only hindrance between you and your dreams is yung mindset mo. After ng mindset mo is your action, yung vibes mo about what you want to do in your life. Diba? Kasi napagtanto ko, I've been in this industry sa BPO for 16, 17, 18 years na. No? Ito yung bread and butter ko bilang isang single mom sa mga anak ko. But I have discovered other dreams and passion. And before ko gawin ito is that kailangan kong tanungin ang sarili ko, ito ba talaga yung gusto kong gawin? Bakit ito yung gusto kong gawin? So of course, nag-go through ako ng tawag nito, ng self-discovery, ng self-awareness journey. Nag-go through ako ng healing, nag-go through ako ng counseling, ng therapy, nag-aral ako. Inaral ko din yung sarili ko, ba't ako ganito, anong pinagdaanan ko, anong interpretation ko, sa mga pinagdaanan ko, sa mga heartaches ko, anong yung mga natutunan ko. I went through that for like more than a decade. And then I realized, there's something I want to do.
Nung nandun na ako sa oras na gusto ko nang mag-give up at i-give up ang life ko, I realized na how much more there are people din na nakakaranas ng ganito and they wanted to end their life because they don't have any support system. Kasi yung ina-expect nilang support system, hindi sila tinutulungan. They felt alone kasi they are embarrassed to open up to their families kasi ayaw nila maging pabigat sa pamilya nila. At ito yung reason kung bakit ako naging life coach. Kasi if there's just one person na I can help out of the probably thousands of women na nakakasap ko, is at least man lang may isa doon na tulungan ako, I'll be really, really happy. Kasi ibig sabihin na serve yung purpose ko sa life ko. And this is what keeps me going. Na, kahit na panggabi yung trabaho ko, I still find time to do contents. Nagsa-strategize lang din ako. Isang upuan o 5 contents or 15 contents para upload na lang ako ng upload. Diba? And we're still doing this podcast. I'm still doing, coaching by appointment. Minamanage ko yung oras ko. Ganitong oras na ako pwede ka ba dito sa ganitong oras? Diba? Kasi hindi ko pwedeng i-sacrifice yung trabaho ko. Hindi ko rin pwedeng gawin yung mga bagay na gusto ko during my work hours. Kasi syempre, in respect sa aking trabaho. Diba? So, what is it that you truly want in your life? And are you living that kind of life na you really wanted? Kasi isisigaw yan ng puso mo na yun ang gusto mo. So what's hindering you from fulfilling that? No? Kasi isa lang yung buhay natin. Pag dumating ka doon sa panahon na susunduin ka na, magfa-flashback daw lahat rin sabi. Oo ng life mo from the time na nag-iisip ka, yung mga tao importante sa'yo, magfa-flashback yan. At iniisip ko, kung magfa-flashback ako sa life ko, will I feel contented and happy that I was able to do the things that I want to do in my life? Diba? So ngayon na matanda na ako, I'm already 50 years old. Hindi naman siguro mukhang 50. I'm so happy with my life and I've realized a lot of things. So yung content ko, for next week, ito yung okay but not okay series ko sa aking TikTok. I'm gonna shoot that tomorrow. It's because yung mga bagay na parang dati pinaglalaban pa natin pero pag ganitong age mo na, hindi naman pala importante. Wala nang Oo, diba? Hindi naman pala importante. So, para sa inyo na nanonood or dumadaan dito sa namin sa live natin, I hope to see you next week sa ating magandang topic. Ang goal ko lang talaga dito is you also find your your north, 'di ba? Ano yung gusto mo? Direction mo, ano yung passion mo sa life mo? Kiniklaim mo ba itong buhay na to is ito talaga yung gusto mo? Kasi kung hindi pa pag-isipan mo, ano ba yung gusto mo? Kasi kung hindi mo alam kung anong gusto mo, babangon ka, tutulog, ganun lang. Parang wala kang fulfillment. Wala lang talaga. Kumbaga, ubos yung 24 hours, 7 days a week. Tapos, trabaho at bahay lang. Parang ganun. Tapos may and i-follow niyo po ako dito sa TikTok and also si Ren. Follow niyo po ako dito sa TikTok for more contents and also have a YouTube channel. Hindi pa rin ako nakakapag-upload doon. Yun nga lang, di ba? It comes, sacrifice din. Sa passion mo, bakit ko to ginagawa? Hindi dahil gusto ko lang siyang gawin out of, being on the video or whatnot, but because I really wanted to help people. Pag gusto ko yung mga contents ko is that baka merong isang dyan tao na parang timing na ba na napanood niya yung content na yun and that person made a realization na ang sarap palang mabuhay. Pwedeng palang gawin yun. Ito pala yung ibig sabihin nun, ba't ako ganito? Realization. Yes. Saka yan rin yung naumpisa natin, Coach, di ba? Kumbaga, a year ago, kumbaga, napag-usapan natin itong gumawa ng unfiltered DNA. It's because kwentuhan lang, pero marami kayong matututunan and at the same time, yung tawag doon, hindi kayo lonely sa journey ng buhay ninyo at saka mga struggles and challenging mga things in terms of family, relationships, or yung personal or mental health, di ba? So, kasi merong mga barkada, kaibigan, or kamag-anak, binabrush off lang yan. Kumbaga, hindi importante. Marami naman nasa plate nila. At saka at the same time, kung
ano tawag doon, magiging sensitive ka, parang hindi ka napapansin at the same time. Pero kami, kung manonood ka ng Unfiltered DNA, manonood ka sa TikTok, and at the same time, meron kang parang mga question, tsaka mga comments, suggestion, violent reaction, huwag kayo mahihiya mga friends. So, walang ano tawag doon, Coach, open discussion, pero confidential, yun yung mga tanong na. Totoo, totoo. Meron ako nabasa sa Facebook recently and alam mo yun na ano ako, pag nakakabasa ako nito naapektuhan ako kasi may teenager akong anak. So may isang 13-year-old na batang babae na nag-unalive ng sarili niya. I don't know, kasi di ba hindi pwedeng banggitin yung word na yan dito sa TikTok. So, Totoo. nag-iwan siya ng sulat sa tatay niya. Yung nakalagay doon sa sulat is, yung kaya ko to ginawa kasi para wala na kayong problema. Mawawala yung problema mo. Because lagi siya napapagalitan ng tatay niya. Oo. Sabi niya, so wala ka ng problema, kaya ginawa ko to. One of the biggest problem, no, yung reason kung bakit may mga tao na sinasarili yung mga problema is their thought process. Na kapag nagsabi ako ng problema, I will be a burden. Yun. Mahihirapan yung magulang ko, mahihirapan yung jowa ko, mahihirapan yung asawa ko kapag sinabi ko na may mga pinagdadaanan ako. I-challenge nyo po yung thoughts na yan. Na ikaw ay burden kasi mahal ka ng tao na nandyan sa tabi. Magsabi ka lang and masusurprise ka sa mga support na pwede nilang ibigay sa'yo. Now, if wala kang makita na tao na feeling mo magsusupport sa'yo kapag nag-express ka ng mga ganito, mag-reach out ka sa iba, kaibigan. Punta ka sa pastor nyo. Diba? Maghanap ka ng tao na gusto mo lang mag-open up ng mga tao na pwede mong pagtitiwalaan. Kasi kailangan mo siyang ilabas. Kaya kung wala ka talagang makita, as in, wala kang makita, get a pen and paper and write everything there. Iiyak mo yan sa sulat mo kasi kailangan mong i-process. Kailangan mong ilabas. No, kailangan mong ilabas. And you have to believe na you're a daughter or a son of God. Andyan siya. Hindi ka niya iiwanan. Kaya wag mong iisipin na walang nakikinig sa'yo kasi Wala meron. kang value, wala kang importante. Yes. And at the time na walang pumapansin sa'yo. Kumbaga, Yes. And alam mo, laki ng impact nun rin sa akin. Sorry Coach, It's because before I read that story of the 13-year-old na batang babae, is that I saw my little girl crying. Sabi, baka naririnig mo ako. I saw my little girl crying the other day. And sabi ko, ba't ka umiiyak? And then, nag-breakdown. Hinag niya ako. Sabi niya, kasi talaga nag-breakdown talaga siya. Sabi niya, hindi ko na kaya. Give up na ako. Ayoko na. Di syempre na, diba? Nataranta ako. But hindi ko pinahalata sa kanya. So I just hugged her. Sabi ko, whatever it is that you're going through, iiyak mo, and I'm here. I will be your support. Ako yung magiging strength mo kung ikaw ay sa feeling mo is hindi mo na kaya maging strong and independent woman. Because I'm a strong and independent mother. Diba? May tao na magsusupport sa'yo, magsabi ka lang. Do not assume na you're a burden because you're not. The people who loves you will not see you as a burden. Importante ka, lagi mong isipin yun na importante ka, na hindi ka pabigat sa mga taong mahal mo. No? Huwag mo sanang iisipin yun. Kasi napakasarap mabuhay. Maganda mabuhay. Lalo na kung nabubuhay ka, kasama mo yung mga tao na nagmamahal sa'yo. tsaka yung pinag-usapan natin, Coach, yung relationship, significant. Yes. Oo, significant. Sobra. Kaya sabi ko nga, hindi pa ako pwedeng kunin ni Lord. Kasi meron pa akong teenager. Oo. And then, napapasin ko yung sarili ko kasi I'm so worried, no? Ito naman ang worry ko as a mom. I'm not sure if may mga moms dito na nakaka-relate na, ano ba yan, tumatanda na ako, and baka mamaya kunin na ako ni Lord kasi madami na akong nararamdaman. Sinasabi ko sa anak kong lalaki, yung mas matanda doon sa teenager ko.
Sabi ko, pag namatay ako, ito yung gusto ni Ben. Ito yung gusto ni ganito, ng kapatid mo. Ito yung ganito, ganyan. Kailangan di kayo maghihiwalay ha. Tsaka gusto ko bibili na nagbibili. Mga kabilin na yan. Bibili na ako kasi nag-worry ako. I really Will and Testament. Oo, 'di ba? Parang ayoko pa silang iiwan kasi alam ko na kailangan pa nila. So, Tsaka marami ring kailangan pa sa yung mga ibang tao, mga stranger dyan, nakikinig dyan. makipag-usap ka. Kung stress ka, pag may anxiety ka, alam mo yung best remedy is to go out and then talk to strangers. Hi, hello, I'm A. What's your name? Taga dito ka. Mga simpleng conversation that will, pwede maging ibang klaseng conversation about life or anything. Have coffee with your friends. You go out. Huwag mo sarilinin yan. Hindi mo deserve na mag-isa. Okay? Hindi mo na deserve na mag-isa. Kasi alam ko anong pakiramdam na parang, alam mo yung langit at lupa, nandun ka sa gitna, parang ginawa kang sandwich tapos wala kang makapitan. Oo. Hindi Mahirap natin doon. deserve. Yes. Coach, umabot na tayo ng 2 oras. Pero yun lang, syempre, para sa ating mga viewers na alam ko naman na may mga tao na maraming pinagdadaanan. And I hope lang na we can at least a little bit lift them up. Yung magbigay ng inspiration sa kanila na baka mamaya nandun na sila sa browse sila tapos yung pala nag-iisip na sila na ayoko na. At least, di ba, magising ka, hindi pwedeng ayoko na. Kasi merende, laban lang. Laban ka. Kahit mahirap. Alam ko sabi ng laban ka, no? Pero, yes, mahirap yun. Pero, binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay eh. Diba? Hindi ito parang aksidente lang na nabuhay tayo. Hindi yun totoo. Hindi ako naniniwala na aksidente yan. May rason. Ba't ka nandito? And that's for you to find out. And yung purpose, to find out kung anong purpose mo sa sarili mo. Saka pag darating yung araw na discover mo na yung purpose na, tapos learn to how to give it away, yung gift. Yun yung pinaka-importante. Ayan. Coach A, maraming salamat sa oras na you're sharing your thoughts, your insights, and at the same time, nagre-reach out tayo dito sa, it's not TikTok or mga social media. Yung conversation natin, di ba, nabe-benefit rin tayong dalawa eh. So yes, yun yung, may mga realization din tayo eh. Yun yung at least na nagiging therapy rin kami. Totoo. Nagagamit rin dito. Ayan. So mga friends, we're looking forward for you to join us next week. Ayan, ang ganda-ganda ng topic namin sa next week. How hidden expectation then create tension in the relationship and ways to communicate effectively. Ito yun. Pero yung next week is to recognize the external pressure saka yung mga personal desires and how to live authentically. So sa sarili mo na naman, yung hindi, tawag doon, kasi pinag-usapan natin yung mga relationship. Ngayon, next week, ito naman yung pag-uusapan mo kung ano yung hindi ka nagsisinungaling sa sarili mo. Yun yung pinaka-goal ko dito sa 2025. Kumaga, walang tawag doon, walang tinatago and walang pretense o mga anong tawag doon. Walang mask. So kung anong hindi mo na achieve, you try to get that goal. So kung wala kang mga tulong, walang support, then find the next stranger na pwede kong masusupport. And journaling. That's really something. Thank you very much, Coach A. And next week na naman sa Unfiltered DNA sa podcast namin dito. Tsaka yung mga shoutout natin yung Coach A. Dali. Daming mga dumaan. Hindi ko napansin kanina. Nagkikwentuhan tayo. Ayan, ang dami. Is a shooter. Yan. Baka busy si shooter. Hello to Lemon Gaming, Frogo, tawag doon, Telma, ano bang si Gomer, si Isabel. Ayan, maraming tao na dumaan sa
TikTok. Shoutout kayong lahat. And Thank you. we Thank you so acknowledge much. and we appreciate tsaka yung heartful gratitude at tsaka appreciation na inaabangan na kami na every weekend. Ako nag-aabang ni Coach kung available siya on the weekend. So yun yung bonding namin dito on a Saturday. I love you Saturday. Pati na rin sa linggo. O, di ba tapos na yung Sabado? Tapos Oo. patapos na yung March, mag-April na. Ano ba yan? Malapit na naman ang birthday. And Coach, thank you very much for your time you. and sa family mo. And shout out to Mamu. Ayan, hello. Sa'yo din, kay Mamu, ayan. At sa mga Supporting. anak mo na nanonood na nagsusupport sa'yo, probably very, very proud sila ngayon sa'yo, di ba? Ayan. At ikaw din, alagaan mo yung health mo, magpahinga ka. Yun yung pinaka main goal na Yes. bumalik yung parang energy. Oo, di ba? Importante ang health. Yun. Tsaka yung podcast namin dito na nasa TikTok, i-upload natin sa Facebook, Unfiltered DNA sa YouTube at tsaka ibang mga social media. So abangan nyo kami for the next week na episode. And Coach, thank you very much for the time. Thank you po sa mga new followers ko sa nakikita ko. May mga Ayun, nagpo-follow. dami. So thank you so much po sa pag-visit sa aking profile. And sana marami kayong mga pulutang lesson dyan at makatulong sa inyo yung mga videos ko dyan. So don't forget to reach out. Huwag kayo mahihiya. You can just PM. So yan magiging private message ni Coach. And Yes. thank you very much and have a wonderful evening. Yes. Ang Bye. bilis ng Sabado. Oras. Natapos na no. And ako nga pala si D. At ako naman si A. And thank you very much for joining us in Unfiltered DNA. Enjoy your weekend, everyone. God bless. Thank you. Thank you. That's a wrap for this episode of Unfiltered D&A. Thanks for joining DJ Darren East and Transformational Coach A on this wild ride. Remember, growth often comes from discomfort. Maybe these honest conversations challenged you or even overwhelmed you a bit. That's okay. We're your partners in navigating this crazy thing called life. We hope you took away some new ideas, a fresh perspective, or maybe even a good laugh or a cathartic cry. Now go out there and conquer your world as the best version of yourself. Thank you for joining our podcast, Unfiltered DNA.